afternoon, good morning, and good evening sa saan man tayo sulok ng ating mundo. Ano ang pupuntuhan ko ngayon, observation ko sa ating administration, o ating politika sa Pilipinas. Ito ko, the worst administration sa aking naabutan, the worst. I'm sorry for the word. Dahil nagmula ko sa Marcos Sr., mas malala ito sa Marcos Sr. Dahil yung Marcos Sr., nakita ko ang kabutihan. Dito, kadimunyuhan. I'm sorry for the word. Bakit ko nasabing kadimunyuhan? Dahil demokrasyang bansa tayo, na malaya tayong magsalita, malaya tayong maghayag ng anong paman. Doon nga sa martial law, kahit pa paano nakapagsalita tayo. Lalo na yung Partido Komunista. The worst itong administration ito sa lahat ng mga pangulong dumaan. Dito ako nabubuisit na ngayon. Naisip ko nga, ng mga ilang araw nakalipas, mga sabihin na 3 araw nakalipas, niisip ko, i-promote ko na lang ang nagawa ng ating Marcos. Kasi walang mangyari. Walang mangyari sa mga bira natin. Pero inisip ko, kung manahimik tayo, lalong lalala. Kasi ngayon pa nga lang na may kumikilos, ay hindi pinapayagan. Katulad ng maisugrali. By all means, mapahinto nila. For what reason? Hindi ko maintindihan Gusto lang magparamdam tayo na may mali ang ginagawa ang administrasyon. Nagsimula ito sa People's Initiative. I'm sorry. Sorry. Nagsimula ito sa People's Initiative. Mga kalukuhan. Binili ang Congress. Yun ang simula. Ngayon, binabayaran ang mga nagsasalita ng katotohanan. Kasi Marlica, Madam Marlica, hindi rin natin masisi yan. Kasi sumuporta kay Marcos yan. Sumuporta kay Marcos. Pero anong ginawa? Ininsulto ng First Lady. So yung personal na galit, talagang inilabas niya. For what reason na magalit si First Lady kay Marlica? Dahil nga para nagpapa-starring si Marlica, ayaw niya may angat sa kanya. Magkaiba ang situation niyo. Ikaw, First Lady, siya isang ordinary Pilipino lamang na mayroon siyang social media hinahawakan. Doon ka nagkamali. Doon ka nagkamali. Kaya nagsimula ang mga social media, mga vloggers, doon sa mga pahayag ni Marlica. Doon kayo o doon ka nasira First Lady. Kaya nga naobserbahan ko naobserbahan ko. Gusto ko sanang manahimik dahil sabi ko parang walang mangyari na kasi lahat bayad lahat binabayaran. Mabuti na lang, marami pang hindi nababayaran. Lalo na mga vloggers. Katulad ni Jonathan Morales. Saludo ako sa iyo. Nanindigan ka, mayroong kang prinsipyo para sa iyong buhay. Ang gusto mo lang ay katotohanan. Sabihin natin sira yung pagkatao mo. Ako hindi na ako naniniwala. Ang dami nga mga ungas dyan na wala naman nagagawa. Ang sa iyo dito, ang tinitingnan natin dito, yung information na ibibigay mo sa taong bayan, yun ang mahalaga. Ang nakakatawa nga dito, yung isang convicted versus non-convicted, bumanat ang senador. Alam mo, mahal na Senador Estrada, kahit alam kong kurap ka, idolo pa rin kita. Pero ngayon, nawala na. Nawala na ang pagka-idolo ko sa'yo. Walang iya ka. Dahil lang sa pera ba? O pinag-usapan? O mayroon kayong pinagsamahan na markada mo sa Senado?
Ganun ba yun? Dapat hindi ka na lang nagsalita para hindi mabungton ang galit sa'yo. Lalabas tuloy yung convicted ka. Ang tawag nga siya convicted senador. Ha? Yan ang bansag ko ngayon siya convicted senador na naglinis-linisan. Kurap ka naman talaga eh. Di ba? Huwag kayong mag-alala mga kasama. Ano? Napag-usapan namin kanina ni Captain Dado by telepono. Halos mahigit isang oras kami nagkwentuhan, ano? Kung mayroong INTIP, LCAC, National Task Force for Local Communist Armed Conflict, ano, mayroon ring INTIP, ECP, ano? Ano yung INTIP, ECP na napag-usapan namin? That is National Task Force to end to end corruption in the Philippines. So ulitin ko ha, para maintindihan ng karamihan ng Pilipino, no? Ito yung gusto ko eh. National Task Force to end local communist armed conflict. INTIP, LCAC, na pinamunuan o sa panahon ni Administration President Roa Duterte, ano? Ngayon, may napag-usapan kami, napagkwento namin ni Captain Dado, kung sakaling magbago ang panahon, magkaroon ng junta or change of administration na naniniwala o anti-corruption, naniniwala sa pagbabago ng ating Pilipinas, narito kami na mga MUP, especially the vloggers, General Macanas, Captain Dado, and me. Ito yung isang proposal namin. National Task Force to end corruption in the Philippines. INTIP, ECP. Yan yun. Sabi ko sa kanya, sir, nag-coincide yung aking plano before Marcos administration. Ano? Kasi nasimulan ko itong program, itong advokasya ko year 2020, doon sa pandemic na maraming pinaglulokong Pilipino, maraming nilokong mga mamamayan na mahihirap. Palakas ang system, walang sistema ang barangay, walang sistema ang munisipyo, ang city hall. May sistema, magaling sila. Ang problema nga lang, nandoon pa rin ang corruption in palakasan. Kaya yan ang, kung magbago ang panahon, kung pagkatiwalaan kami na mga MUP retired na volunteering ourselves, even we are retired. Sabi ng iba, tigulang na kami. Yes, tigulang na kami, pero yung isip namin hindi pa tigulang. Bakit? Kami ba makipagbakbakan? Hindi ah. Kami ang may brain, kami ang mag-isip. Ang sabi niya ba, bakit? Kaya mo ba? Alentek eh. Bakit hindi natin kaya management yan eh? Paghanap ka ng writer, magaling na, basta ang importante, may isip ka, may tamang kaalaman ka, may puso ka. Ang pinakamahalaga dito, puso at saka initiative, pagmamahal sa bayan. Yun ang pinakamahalaga. Maraming matalinong Pilipino. Anong ginawa nyo sa ating bansa? Diba? Ang daming matalino. Anong nagawa nyo sa communist? Umabot na maging 50 years. Ano nagawa natin? Wala. Kasi sa dami matalino, hindi nagagawa ang tama. Pero hindi ko sinasabi sa EAP lang ito. The whole government. Ha? Si Dr. Badoy and Ka Eric, yun ang hinahanap ko noong pa man nang nasa active ako. Sana may lilitaw na nasa national government marunong magsalita in national para sirain ang Communist Party of the Philippines. Tingnan mo, dahil sa dalawa, humina ang national level ng communist propaganda. Di ba? Nasira. Dito sa lower ground, armed forces na ang bahala dyan sa propaganda. Mamaya i-discuss ko yan kung paano yan.
Because I have concept yan in the lower ground in AFA. With the witness yan, meron akong ginawa niyan. Na concept sa AFP. That is area clearing in, actually, tawag ko dyan, total municipal clearing. Mamaya ko i-discuss yan. Kasi ang problema dyan sa communist, dalawa. The national government and within the armed forces, may nakita akong kahinaan dyan. But yung kahinaan yan, ipapaliwanag ko in details doon mismo direct to the AFP. At marami kong paliwanag na yan. At yan ang sinabi ko sa loob ng armed forces sa J3 noong 2006. Kung hindi ako nagkakamali, si General Ocho Terena ang nagpatawag nito. With Colonel Baladan. Ako ang nag-present yan. We have 9 presentor. One is the whole division except first division, and to include the special forces. And my concept was selected to use as our basis to formulate a concept. Tapos sabihin nyo, hindi ko kaya? Ha? Paano? Kaya nga, I will challenge all commanders on the brigade level down. Kung sasabihin yung wala akong kakayaan, hindi ako makapag-isip ng ganong konsepto kung wala akong kakayaan. Mayroon pa nga akong formulated concept sa reserve command na kung saan in our time CDC ako and ex of the 4th RCDG. Paramihan kami ng reservists, paramihan kami ng training. Ang kalaban ko lang doon, si Colonel Passion, nung naging G9PA, na siya ang Commander Region 9. Siya lang yung nakita ko during nung ipinulaot ako sa area, marami kasing nainggit, dinala ko sa G3. Nakita ko kung sino yung mga kakompetisya ko noon that time. Dumakas ang Region 4A on the special training. Dito nga lang sa Antipolo, 3. That is my initiative. Although si Major Adina nang simula niyan, pero na-challenge ko lang kasi doon sa akin, sa Quezon and Marinduque, ginawa ko. Di Marinduque, sabi ko nga, the ARISCOM unit can defend the Marinduque without tactical unit. Saka ko na in-detail si paliwanag yan. And dito sa Quezon Province, gagawin ko yan to support the tactical unit. Support hindi dependent. Support the tactical unit on intelligence and CMO. Doon sa island, sa Perez Island, gagawin ko sana yun. Kaya nga lang, marami na inggit, na-relieve ka agad ako. But in my 5 months time, in the RCDG, ang dami kong nagawa to compare dekada in the ARISCOM. I'm sorry for the word. Five months time, I have training 2 ongoing, Lucena and Pagbilao, and to follow 10 municipalities for training. Isunod-sunod ko yun. And I have also convinced the provincial government of Marinduque, the 10 municipality was already approved and has already a budget fund for operation and training. Ano nangyari? Bumalik ang pundo. Paano? Marami na inggit sa akin. Nagtatrabaho lang naman ako. Funded na yung sa 10 municipalities. Funded by the provincial government. And normally, yung mga local leaders, magbibigay rin yung mga municipal. Ano na nga, binalik yung pundo.
Paano? Nililib ako without investigation, without inquiry. Ha? I'm sorry, namatay na yung parilib sa akin. Yung dalawa, malapit na isa. Hindi ako nanalangin nun. Gaba lang yun. Tinanong ko siya, bakit nun? Hindi ko alam eh. Yung si General Pat. Albutan ko tuloy ang General na yan. So, sorry. Sorry for my word kasi na-challenge lang ako. Marami nagsabi na hindi ko alam, wala akong alam. Ha? Subukan nyo ako ilagay dyan. Kung di ko tatapusin ang corruption na yan. Ha? Kailangan lang ng leader na may advokasya, hindi nag-isip ng kanyang buhay, kung ang iniisip niya ang bayan. Yun ang kailangan natin dito sa gobyerno na ito. Matalino ka nga. Upo-upo ka lang naman sa opisina mo. Papasok ka. Uuwi. Wala kang ginawa, kundi pumirma. Ang kailangan natin sa gobyerno ngayon, bukod sa talino mo experience, mag-extra effort ka, i-double time yung sarili mo. Kasi marami tayong hahabulin na katamaran ng mga nasa gobyerno, magnanakaw sa gobyerno. Daming korap sa gobyerno. Nakakaya nyo magnakaw? Para saan nyo gamitin yung pera na yan? Ipinagyaman yung mga anak ninyo? Lang yung mga anak niyan. Isipin nyo kung saan galing yung pera. Ha? Okay pa yung medyo yung okay pa yung politician eh. Nagpayaman sila, pero kahit paano nagbibigay. Paano yung iba? Hindi naman sila hininga ng taong bayan. Isa nila binibigay sa babae nila. Ha? Kaya nga, napag-usapan namin ni Captain Dado, yung NTF ECP, yung isa NTF ILCA, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito naman NTF ECP, National Task Force to End Corruption in the Philippines. Magbago lang panahon. Gagawin namin yan. Pero so normally, ipadaan na natin muna yung death penalty. Kasi without death penalty, magiging kwan lang kami. Style Duterte. Pero hindi maganda yun. Dapat on legal tayo. Pero kung hindi madaan sa legal, wala tayong magagawa. Kasi ang purpose natin to end communist, end corruption in the Philippines. That is my objective sa vanguard of democracy. Nung binuo ko yung vanguard of democracy, that is defenders of democracy, ang simula ko niya since 2020. Binuo ko yan. Dalawa ang objective ko dyan. To end communist and to end corruption. Yun yung objective ko. Paano gawin yan? Mayroon ako na-organize in Special Forces Formula. Although, si Colonel Samunti mayroon dyan. Pero economic, may kasama sa kanya sa economic. Sa akin, wala ko. Hindi to end only the communist and the corruption in the Philippines. Yun lang ang objective ko. Mayroong concept formula si Colonel Samonte, but mayroon siya economic program. Sa akin, wala. So, nag-coincide kami. Kaya nga, sinuporta namin ang Pangulong Marcos Jr. Pero saan napunta yung effort namin? Lumalabas ako ngayon na sinungaling. Lumalabas ako, nagkapera ako. Lang yan ni piso nga, walang binigay si Marcos. Na alam niya naman na naghirap tayo.
Pinakalala pa nga ako eh. Ha? Ito, lalabas ko na. Kilala ako ni Colonel Samonte, si Pangulong Marcos Jr. nung SF anniversary last year. Na sir, ito hindi ko malaman kung sinabi ito po ito si Colonel Mitran na mayroon siyang organization na more or less 6 million tumulong sa atin. Ang sabi lang ni President Bongo, pero hindi nakatiknot sa isip niya. Sa aking analysis yun. Walang kwenta sa kanya ang tumulong. Ang tinitingnan niya, paano ka makatulong ng pera sa kanya. Ito na yun. Nilalabas ko na. Ha? Kasi, by way of my analyzing, hindi niya kailangan ng physical support. Ang kailangan niya, siguro maaaring physical support with finance support. Dapat tayo binibigyan ng finance. Hindi. Wala ka maibigay na finance. Budget. Hindi ka kailangan. Ang kailangan niya, ilagay ka sa LTO, ilagay ka sa custom, ilagay ka sa DA, ilagay ka sa yung kumikita ang pera. Doon ang gusto niya. Kasi para money back, First Lady. Diba? Yan ang gusto mong mangyari. Sige, kasuhan niya ako. May mga witnesses ako dyan. Kasuhan niya ako. Bawat posisyon. Masaya nga ako, makulong ako eh. At least, nakulong ako para sa bayan. Mahirap nakulong ako sa kagaguhan ko. Yun ay ikakamatay ko. Pero kung nakulong ako para sa bayan, hindi ako natatakot. Ito na nilabas ko ng galit ko. Bakit? Ha? Bakit ko ginawa yan? Bakit ko nilabas ko timing? Kasi tinitingnan ko, na-obserbahan ko, wala na mangyayari. Dapat tayo magkaisa na tayo. Tapusin na yung administrasyon na yan. Kayong Pilipino, kayo ang dapat lumabas dito. Narito lang kami, sumuporta MUP sa gusto nyo mangyari. Kasi tinitingnan ko, lahat binayaran eh. Lahat gusto kilos pera. Sabi ko nga, sa aking mga anak, pag ako namatay, dalawa lang kalabang ko dito. Ang administrasyon at ang PGMC. Dahil yan lang naman ang tinitira ko. Wala akong ibang kaaway. Yung PGMC na mga dating nakaupo dyan, hindi yung ngayon. Dahil sila nga, biktima, yung mga nakaupo ngayon. Problema nilang, sinasangga ang problema ngayon. Yung mga dating nakaupo. Ha? Anyway, nakalista na may mga dating nakaupo na 3 yan na nakalista sa akin. Yung isa, yung pinasinundan nito ni Lupina, wala, hindi yan. Wala yan. Yung 2 na sinundan, ito yung mga gumawa ng drama. Ngayon, hindi sila, ilitaw nila. Magsalita sila. Alam ko naman, hindi kaya ng PGMC alone. Maraming mga involved dito na mga nasa labas ng EFP. Tira mo ha? Ang ganda ng kwentuhan nila. I'm sorry sir, Colonel Samonte sir. Ito na, nilabas ko na ang katotohanan. Ang ganda ng usapan ninyo. Ang ganda ng kwentuhan nyo para kayo magbarkada.
ni Pangulong Marcos Jr. Pero hanggang na lang doon, sir, hanggang barkada na lang eh. Paano yung ginamit mong tao? Paano yung tumulong sa kanya? Hindi ba natin ipaglaban yun? Hindi ba natin ipaglaban yun? Na ang dami nating binulabong. Kumilos sila kasi Marcos, ibalik natin sa posisyon. Tapos biglang nagkumunaw na marami na nagsalita na nabudol sila hanggang ngayon. Hindi ko matanggap yung salitang nabudol sila. Napabalita, ilalagay ka sa special concern office para lahat ng problema dadaan sa iyo lahat at tayo magtitigbas din sa mga patulog-tulog at magnanakaw na mga leaders ng gobyerno. Hindi ka malang binigyan ng posisyon na napakahirap ka rin. Hanggang tawa-tawa na lang kayo, sir. Hindi ba kayo ni-recognize na ikaw nag-train kay Bongbong Marcos ng special forces, mag-graduate, binigyan pa natin special attention. Pero ngayon na nakaupo, wala tayong kwenta. Before the election, doon tayo sa Mandaluyong headquarters, nag-uusap tayo. Kasama yung kanyang bayaw, si Martin Araneta. May mga pictures tayo niyan na pinag-uusapan natin. Hanggang na lang sa pag-uusap na sinasabi niya ni Martin Araneta, mayroon tayo isang sinabi na abogado na may mga communication kami pinadala, sabi ka na sa Monte. Hindi nakakarating kay Bongbong Marcos. Anyway, sabi naman ni Martin Araneta, huwag kayo mag-alala. Wala naman sa inner circle yan. Ang ibig sabihin, nasa inner circle sila, pero wala rin nagawa sa amin. Sige, iparating namin yung budget na hinihingi ninyo. Balik, walang response si Bongbong Marcos eh. Paano walang response? Itinago na yung 2 billion na dapat ipamigay sa mga followers na sumusuporta. Sabi ko, hindi pa nga Pangulo si Bongbong Marcos Jr., yung asawa niya, siya na ang kumikilos, nag-iipon ng pera. Hindi pa nga nakaupo. Diyos ko. Now, nung pumunta ng custom, nag-iipon ng pera daw para possible Senate President ang kanilang panganay. Yun ang plano noon, to groom as a president also. So magbabangka talaga sila na Inday Sara. Worst administration. Sinira niyo ang pangalan ng Marcos, lalong hindi na umangat ang pangalang Marcos. Sinira ninyo. Kaya na sa Monte, sir, nabudol ba tayo? Ni ikaw mismo, okay na lang ako na walang posisyon. Pero malaga, may nasa posisyon ka. Kahit papaano, makapagdikta ako kung ano mga situation sa ibaba o mga nakikita ko na mali. Especially corruption. Especially communism.
Hindi ko kailangan na maupo sa gobyerno. Sabi nyo, sinasabi nito, hindi ako nabigyan ng kindi kaya ako nangangawa. Hindi ko kailangan ng posisyon. Kung ang posisyon ko lang naman, wait and see in, mag-aantay lang ng Saudi, hindi ko kailangan yun. Nag-apply nga ako as director in Malacanang Action Center para lahat ng mga reklamo doon sa akin pumunta. Nakalagay doon sa aking resume, without pay. Ha? Maupo lang ako dyan, kahit walang sweldo, okay ako. Dahil may pension naman ako eh. Nakalagay sa resume ko, hindi pa rin nakita ng Malacanang. Pero ang problema lang kasi, sa panahon ni Rodriguez yun, sabi nga nung panahon ni Bersamin, nung mga bata niya, wala na sila yung kay Rodriguez type, tinapo na sa Ilog Pasig, yung truck na application. O di na nakarating sa amin yung sir, nandun na sa Ilog Pasig. So, ibig sabihin, yung nag-apply panahon ni Rodriguez, doon na, tinapo na sa Ilog Pasig. Hindi ko kailangan ng posisyon. Ang kailangan ko, ano ang magawa ko sa ating bayan, yun ang kailangan ko. Sasabihin nyo, nangangawa ako, hindi ako nabigyan ng kindi, kaya gano'n. Anin ko yung posisyon na yan kung puro korupsyon naman ang nakikita ko. Diba? Ang gusto ko, ano ang magawa ko sa bayan? Huwag tayo maging sip-sip kung alam naman natin ikakasama ng ating bayan. Sip-sip tayo ng sip-sip. Wala naman maganda ako nakikita. Takot na takot sila sa may Sumbrali. Bakit? Bakit kayo takot? Kung wala namang ginagawa, wala namang problema eh. Biro mo, 31 million kayo, natatakot ba tayo dun? Kaso nga lang, yung 31 million, wala na eh. Baka 1 million na lang natira. Dahil sabi ko nga, according to my mga commanders in the ground, 6 million more or less kami. Ilan na lang yung nakikita ko. Wala na yata 10,000. Pero siguro, anyway, kung bibigyan ng pagkakataon. Now, kung may bigyan pa pagkataon ang vanguard of democracy at hindi na ako kailangan, walang problema yan. Yung vanguard of democracy, ibibigay ko yan sa mga nakakaalam sa aking konsepto. Kasi baka hindi nila alam yung objective ko, kung anong mga objective ko sa Pilipinas. Dalawa lang yun. Yung isa, pwede nang gamitin ngayon. It because of war of West Philippine Sea. Yung pangalawa, saka ko nasasabihin yun. Ha? Kasi mahirap yun pag nalaman. Hindi magbubulusok pag nalaman ng gobyerno. Ha? Kasi magiging karibal ng gobyerno. Although, for the good of the government, for the good of the Filipino people, yung pangalawang objective ko. I'm sorry, kasi nailabas ko lang yung frustration ko na nangarap ako sumuporta kay Bongbong Marcos na para bawiin ang pangalang nasira na Marcos. Yun pala, kinalimutan yung Marcos na problema i-recover kung hindi yung hangad nila personal. Although, sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, pwedeng mabago yan pag nagsalita lang si Bongbong Marcos. Ang problema, hindi nagsasalita. Hinahayaan niya lang si Romualdez at saka si First Lady. Yun yung problema. Kasi sabi nga, base doon sa kwento ni Atty. Vic Rodriguez, maganda yung pangarap nila sa Pilipinas nung wala pa sa posisyon. Na gustong iangat ang pangalan ng Marcos at makarecover para magkumanda ang ating bansa. Anak ng tupa nung nakaupo na, wala na nang kilala. Tapos si Rodriguez ipatanggal pa. Pati si Trixie pinatanggal. Wala. Kasi si Trixie at saka si Rodriguez malinis ang buti. Kaya pala hindi pwede
Ang malinis ang buti sa administration nito. Kawawang bayan Pilipinas kung hindi mabago mapalitan. Magising na tayo sa katotohanan. Kumilos na tayo. Sumama na tayo sa Maisog Rally. Kasi yung Maisog Rally, lahat ng matatapang nandito na. MUP, prepare tayo. Kung magkasakaling magbago ang administrasyon, nagpo-formulate tayo ng NTF ECP. Ha? Kung mayroong NTF LCAC, mayroong NTF ECP, National Task Force to End Corruption in the Philippines. And that is my objective in Vanguard of Democracy. Anti-corruption and anti-communism. So pasok pa rin yung mga plano ko. Doon sa napagkwentuhan namin ni Captain Dado. Sana magtagumpay ang ating Panginoon para sa katotohanan. Narito kami maglingkod sa bayan. Kahit walang sweldo, may pension naman kami. Ako pala kasi si Captain Dado wala. Yung Mari siguro i-considered na makas-pension siya. Ano? Kawawang bayan. Akala ko yung panahon ni Erap na wala pang 2 years o magto 2 years ay langpit ng gobyerno. Yun pala, mas maganda pa yung panahon ni Erap kaysa ngayon. Yung first 2 years kung ikukumpara mo doon sa panahon ni Erap, sa 2 years na ang dami nagawa. Dito kawalang yan ang nagawa. Tingnan mo Erap versus Marcos Senior, Junior. Mas may nagawa pa si Erap kumpara dito sa Marcos Junior. Ang pinag-usapan natin yung 2 years time. So dapat ma-impeach rin ito. Ang problema sino mag-impeach kasi bayad ng Congress, bayad na ng Senado. Ano pa yun? Wala na. Kaya taong bayan na ng pag-asa. Taong bayan ang pag-asa na lang natin. Yun na lang ang pag-asa natin. So much for that. Nailabas ko ang gusto kong ilabas. Pero mayroon pang karugtong yan na sana makarating. Ang ganda, sir, ng kwentuhan nyo ni Bongbong Marcos nung nando tayo sa isip anniversary para kayo magbarkada lang at naalala nyo yung pinagsamahan nyo nung naging estudyante mo siya. Kung nasa tabi nyo ako. Natutuwa naman ako kasi hindi pa nagsimula yung galit ko Yung mga sinasabi mo sa amin. Okay, magbigay ng probable expenses. At ganto-ganto, nagbigay naman kami. 2 beses yata o 3. Walang nangyari. Tapos ngayon, meron na naman hinintay. Mamaya ako ipaliwanag sa ibang panahon naman ipaliwanag ko yun. Wala rin nangyari. Sir, pinaglalaro na lang kayo ni Bongbong Marcos or ayaw talaga ni First Lady ng matinong tao. Baka ganun, sir. Sorry tayo. Ayaw ng First Lady ng matinong tao. Ang gusto niya, mukhang perang tao. Sir, Secretary Lagdamio, sir. May ipapaliwanag ako sa iyo sa ibang panahon ko sa vlog. Secretary Lagdamio, sir. May isang case ako para sa iyo. At para sa iyo, Sir Araneta, Martin Araneta. May case ako para sa iyo. Kung may phase 1, phase 2, phase 3, ito, what phase? Walang nangyari sa mga pag-uusap natin. Dati,
Uusap lang tayo before the election. Doon sa simpleng headquarters sa Mandaluyong. Hirap pa magpakape. Nung manalo na, nandun na tayo sa BGC, mayroon na kayong tower. Ha? Buwan lang nakalipas yun, ha? Wala pa 6 months yata. Tower na kami nag-meeting sa BGC. May sariling tower na siya. Doon kami nag-meeting. Yung meeting na yun, napunta sa... Ay, susunahin blood na ako. Okay, salamat sa lahat. Sana magkaisa tayo. Ito ang libangan ko. Condo unit. Libangan ko yan, condo unit sa New San Jose. So, gusto nyo, panawagan, tulungan nyo ako para kahit pa paano, meron naman akong magamit kasi sa totoo lang, taga London ako London. Pero yung London ko, may mga kinapuntahan para sa investment ko. Kaya nga lang, sa sobrang investment ko, napansin ko, mahina palang income, balik ng pera. Kaya yun, nagalit yung miss ko. Hindi na kami nakikita ng miss. Kasi yung aking investment, after 10 years pa yata ang money back. After 10 years money back, sobra-sobra pa. After 10 years pa, hindi pala after 1 year, lalabas na. So, eto, tulungan niya ako para magkaroon man lang ako ng pamasahe. Sa New San Jose Builders Incorporation. So, ang may-ari nito, siya yung head ng DSUD. Siya ang head ng DSUD. In-appoint ni First Lady yung head nito. Ewan ko lang, baka pati ito madami sa akin. Pero anyway, hanap buhay lang naman yung ginagawa ko. So, hindi madamay. Wala ito sa politika. Okay, thank you. Magandang hapon sa lahat.